Love Stories. Barangay Love Stories. Nationwide na. Back to back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ipapahiram ko lang naman si Lian sa kakilala ko. Ibabalik din nila sa akin ang kapatid mo. Ang maganda doon, babayaran nila ako. Ayaw mo ba nun? Napakademonyo niyo. Masyado na kayong nilamon ang pagsusugal niyo. Wala na talaga kayong konsensya. Anong klase kayong nanay? Lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Pero minsan, hindi lahat ng pangarap natin ay natutupad. Ikaw ka barangay. Ano ang definisyon mo ng isang buo at masayang pamilya? Pakinggan ang kwento ni Lisa sa Barangay Love Stories, #BLS Desperado. Barangay LS 97.1. 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Lahat naman tayo ay nangangarap na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Pero minsan, hindi lahat ng pangarap natin ay natutupad. Ikaw ka barangay, ano ang definisyon mo ng isang buo at masayang pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lisa. 27 years old at isa po akong call center agent somewhere in Metro Manila. Sa kasalukuyan ay kasama ko po sa maliit naming apartment ang dalawa kong nakababatang kapatid na sina Ivan, edad na 19 at Lian, edad na 11 years old. At bilang ate nila, ako na po ang umako ng responsibilidad na buhayin sila, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi po madali ang mga bagay-bagay dahil 24 years old pa lamang ako noon nang umalis kami sa poder ng aming mga magulang. Simula nga noon kahit na mahirap at may mga gabi na nalulungkot kami ay pinipilit pa rin naming labanan yon sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa buhay. Mabuti na lamang dahil kahit na hindi kami yung tipikal na may buo at kompletong pamilya, ay masaya naman kaming magkakasama na magkakapatid. Siguro ay marami na sa ating mga kabarangay ang nagtataka kung ano nga ba ang nangyari sa aming pamilya 3 years ago at kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. Kung saan ay mas pinili na lang muna namin na lumayo sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na ang pagbabahagi ng aking kwento sa inyo. Nang mamatay ang biological father namin, nagkaroon po ng iba't ibang karelasyon ang nanay Hilda namin, Papa Dudut. Pero ang tumagal at ibinahay niya ay ang tatay Kaloy namin. Kaya lang simula noon ay hindi naman sila naging mabuti sa aming magkakapatid. Sa edad ko noong 24 ay hindi na ako nakapagtapos sa kolehiyo at maaga nang nagtrabaho. Kung sa bagay, paulit-ulit sa akin noong ipinamumukha ni nanay na wala naman siyang pera na pampaaral sa akin kaya dapat na tumulong na lamang ako sa kanila. Bago ako naging call center agent ay nagtrabaho ako bilang tendera sa bakery shop, sales lady sa isang ukay-ukay store, at service crew sa fast food chain sa lugar namin, Papa Dudut. Ilang beses ko ang dapat sabihin sa'yo na huwag mo kalilimutan yung pinabibili kong alak. Bobo ka ba talaga, Ivan? Hindi ka namin pinag-aaral ng nanay mo para hindi mo maintindihan ang simpleng pilit ko. At saka anong oras na? Bakit kinabi ka na naman buwisit ka? Tay, may
May ginawa po kasi kaming project sa bahay ng classmate ko kaya ginabi po ako ng uwi. Tsaka wala po akong perang pambili ng alak nyo kaya wala po akong dala. At bakit wala ka ng pera? Di ba? Bago ako pumasok kanina, binigyan kita. Huwag mo sabihin ginastos mo yung pera ko. Walang iya ka talagang bata ka. Aray! Ano bang ingay yan? Tay! Is oras na ng gabi, Kaloy! Bakit na naman ang init ng ulo mo, lintik ka? Aba, mabuti naman at nagising nga mahal na Reyna. Oo, oras na nga ng gabi tapos wala pang hapunan. Eh kaya naman pala, ang sarap kasi ng tulog mo. Pakialam mo ba? Napagod ako eh. Makasita ka naman dyan, kala mo ikaw ang gumagawa ng pata sa pamamahay na to. Napagod saan? Eh wala ka namang ginawa bukod sa paikipagchismisan at pagsusugal sa labas. Saka, hoy, Ivan, saan ka pumuntang animal ka? Akala mo siguro tapos na ako sa'yo, no? Halika nga rito, buwisit ka. Saan mo sabi ginasta ang pera na pabili ko ng alak? Sumagot ka bago kita bugbugin. Tay! Sandali po, Tay! Kinuha ko, bakit? Ano ka mo? Ay, diferensya ba yung tenga mo, Kaloy? Ang sabi ko, kinuha ko. Kaya kanina bago umalis si Ivan, kinuha ko sa kanya. May problema ba doon? Oo, meron. Ano naman ang ginawa mo sa pera ko? Pinasugal mo? Alam mo, pareho kayo mag-ina na salot sa buhay ko. At ikaw naman, bakit mo binigay sa nanay mo yung pera? Ang tanga-tanga mo! Halika nga rito! Tay! Tay! Tama na po! Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga sa akin, bobo ka! Sa susunod, huwag mo ibibigay sa nanay mo yung pera na pabili ko ng alak, rinti ka! Bisa na nga lang ako mag-utos sa'yo, hindi mo pa sinusunod! Tay! Bitawan niyo si Ivan! Ano ba? Ate! Mabuisit ka! Huwag kang makialam dito, Lisa! Bakit niyo naman po sinasaktan ang kapatid ko? Nanay, nanonood lang kayo? Bakit hindi niyo inaawat si tatay? Hindi naman niya papatayin ang kapatid mo? Ang OA mo naman? Pero sinasaktan niya si Ivan. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para pigilan ninyo? Tay, ano na naman po bang ginawa ni Ivan para saktan ninyo? Ang tanga-tanga kasi ng kapatid mo! Inutusan ko bumili ng alak, pero yung pera binigay pala dyan sa nanay niyo! Paano ako makakainom ngayon? Nang dahil lang doon, pinagbuhatan niyo ng kamay si Ivan? Baka nakakalimutan niyo, pwede ko kayong ipakulong. Tinatakot mo ba ako? Eh, di gawin mo na makita mo ang hinahanap mo! Oh! Eto! Demonyo ka! O, yan ay perang pambili ng alak mo! Lumayas ka na sa bahay namin! Ayan naman ang gusto ko sa'yo! Madali kang kausap! Sandali! Sweldo mo ngayon, di ba? Wala bang dagdag? O, yan pa! Please lang, huwag muna kayong umuwi dito sa bahay. Yan! Yan ang sinasabi ko! Mukhang mapaparami na naman ako ng inom nito! O paano? Alis muna ako! Huwag niyo ako masyado mamimiss! Ayos ka lang ba, Ivan? Saan ang masakit? Okay lang ako, Ate Lisa. Salamat dumating ka. Ako ba, Lisa? Hindi mo ba bibigyan ng pera? Sa lagay yung lasinggerong yun lang ang may ayuda? Bata pa noon sina Ivan at Lian papadudot. Pero hindi yun narintana ng stepfather namin lalo na kung gusto niyang saktan ng mga kapatid ko. Lalong-lalo na nga si Ivan. Nandyan yung palagi niyang pinapahiya ito o di kaya iniinsulto. Sinusubukan ko na rin isumbong sa nanay namin ang pang-aabusong ginagawa ni Tatay Kaloy pero parang binging walang naririnig ang nanay namin noon, Papa Dudut. Sa totoo lang ay kinalakhan ko na lang din ang ganong uri ng pagtrato nila sa akin hanggang sa magsimula na nga akong magtrabaho at kumita ng pera. Nang may niaabot na ako sa kanila ay hindi na nila ako masyadong sinasaktan, Papa Dudut, pero hindi ko naman noon akalain na pagdidiskitahan naman nila ang mga nakababatang kapatid ko. Siyempre hindi ko naman sila nababantayan araw-araw dahil nga nagtatrabaho ako noon. Tatabi ka bang pera dyan? Pwede ko bang hiramin muna? Nay, di ba nag-abot na po ako ng sweldo sa inyo? Matagal pa po ang susunod na sweldo.
Pamasahin na lang ang pera ko dito. Kaya nga tinatanong ko kung may naitatabi ka ba. Kailangan ko lang kasi. Kailangan. Sigurado na naman ako na ipantatayaan nyo lang sa sabong yung pera na hinihiram nyo sa akin. Nay naman, hindi ba kayo titigil? Kababae yung tao, nakikipagsiksikan kayo dun sa sabungan para lang tumaya. Ano ba naman kayo? Aba, hindi lang naman ako dun tumataya. Kapag may extra akong pera, naglalaro naman ako ng bingo at toong eats. At ipinagmalaki nyo pa talaga sa akin ang pagiging certified sugarol ninyo? Di na ba kayo nahiya? Hoy! Kung wala ka may bibigay na pera, hindi mo na ako kailangang insultuhin. Masyado ka. Purke kumikita ka na ng pera ganyan ka naman nalita sa nanay mo. Sana hindi na lang kita inire noon. Bastos ka. Mabuti pa nga na hindi nyo na lang ako ipinanganak kaysa naman maging ganito kamiserable ang buhay ko. Ano ka ma? Ulitin mo yung sinabi mo. Oh, ayan po. Para manahimik na kayo. Pero sana naman, Nay. Huli na yan. Walang-wala na po ako. Hindi naman kalakihan ang sweldo ko sa pagiging service crew. Kaya nga gayahin mo yung anak ng kumari kong si Linda. Sa call center nagtatrabaho. Balita ko malaki raw kitaan dun eh. Tsaka magaling ka naman magsalita. Tingnan mo ko, sagot-sagutin mo ako. Wagas. Alis muna ako. Salamat dito sa bigay mo na ka. May pangsabong na ako. Ate! Ay, Tipaklong! Leia naman. Bakit bigla-bigla kang nanggugulat? Teka, kanina ka pa ba dyan? Halika kay ate. Nakita ko binigyan mo si nanay ng pera. Diba? Ipangtataya niya lang yun sa sabong. Oo, pero mapilit kasi siya. Sigurado tatalakan niya lang ako kapag hindi ko pinagbigyan. Day off ko pa naman ngayon. Ayoko matapos ang araw na to na sinisermonan niya. Talaga? Wala kang pasok ngayon? Dito ka lang sa bahay? Oo, at katulad ng promise ko sa'yo, maglalaro tayo buong maghapon. Tapos, bumili rin pala ako ng pancake mix sa palengke. O diba last week gustong-gusto mong kumain nun? Opo, ate! O siya, gisingin mo na ang Kuya Ivan mo, tapos magluluto na tayo. Excited ka na ba? Sobra, ate! Naglalamay na nga ako ngayon pa lang eh. Akala ko sa paglipas ng panahon ay magbabago pa ang mga magulang namin pero habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging mapang-abuso. Kung hindi nila sinasaktan physically ang mga kapatid ko ay pinagsasalitaan naman nila ng mga hindi magaganda mga ito. Papa Dudut, hindi ako yung uri ng tao na bastos at lumalaban sa mga magulang pero kung para naman kina Ivan at Lian ay nakahanda akong gawin ang lahat, wag lamang silang mahirapan. Kaya lang syempre bata pa ako noon, hindi ko pa nga alam kung may direksyon ba ang buhay ko. Lalo't wala naman akong nakukuhang simpatya o suporta mula sa mga magulang ko. Sa tuwing sinusubukan ko kasing mga tuwiran sa kanila, palagi nilang pinamumuka sa akin kung gaano ako kawalang kwenta. Na kahit na anong gawin kong pagsisikap ay kulang pa rin ang mga bagay na ginagawa ko. Na mapapariwara ako at wala daw akong mararating sa buhay kahit na gaano pa kataas ang ambisyon ko. Minsan iniisip ko kung paano ko pa tutulungan ang mga kapatid ko kung ako mismo ay kailangan din ng tulong, Papa Dudut. Pero hindi ako humihinto na mangarap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories nationwide na. Back to Back Sunday. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Natatandaan ko pa noong nagtapos ako sa high school ay paulit-ulit kong sinasabi sa nanay Hilda ko na gusto kong magkolehiyo at kumuha ng kurso na may kinalaman sa pagtuturo. Kaya nga lang imbes na suportahan katulad ng mga tipikal na nanay,
Ang mga anak nilang may pangarap ay walang ginawa ang nanay ko kundi ang sabihing wala akong mararating sa buhay kahit na mag-aral pa ako. Kaya naman hindi ko na raw kailangang sayangin ang panahon ko sa mga ganong klase ng ambisyon at simulan ko na ngang maghanap ng trabaho. Pera lang daw ang mahalaga sa buhay ng tao at hindi kung ano-ano pa. Kaya nga inggit na inggit ako noon sa mga kabatchmate ko na nag-enroll na sa mga university samantalang ako ay nagpapakahirap at nagpapakapagod sa pagtatrabaho. Pero lahat naman ng yon ay nawawala tuwing araw ng sweldo, Papa Dudut. Minsan parang gusto ko na ngang maniwala kay nanay na pera lang ang importante sa buhay. Kasi nang magsimula na nga akong kumita ay nabibilhan ko na ng mga laruan at mga pagkain ng kapatid ko. Bagay na madalas ipagkait sa kanila simula nang maliliit pa lamang sila, Papa Dudut. Pambihirang traffic. Tapos hindi pa ako masyadong nakaupo ng maayos sa jeep. Aba, dapat kalahati lang binayad ko. Total kalahati lang ng puwet kong nakaupo eh. Aray ko, balakang ko, sakit. Ate Lisa! Ate! Wow, ate! Ano tong paper bag na dala mo? Teka. Tama bang iniisip ko? Sige na, buksan mo na. Wow! Kaso hindi yan yung model ng cellphone na gusto mo kasi medyo mahal pala yun, Ivan. Pagpasensyahan mo na muna yan, ha? Yan lang kinaya ni ate, eh. Ate, ano ka ba? Ayos nga to eh. Mas maganda pa nga to dun sa model na gusto ko. Tsaka ang mahalaga ate, pwede ko tong magamit sa pag-aaral ko. Madalas kasi online na yung activities namin eh. Ngayon, pwede na ako makapag-research. O siya, siguruhin mo lang na sa pag-aaral mo yan gagamitin, ha? Nako, kapag nalaman ko lang na sa kalokohan mo gagamitin yan, babawiin ko yan. Tapos ibebenta ko. Promise ate, hindi ko to gagamitin sa kalokohan. Ang takot ko lang kaya na mawalan ng phone. Salamat ulit ate Lisa ha. Walang anuman. Ako, may pasalubong ka rin ba sa akin, ate? Bakit si kuya lang? Paano naman ako? Pwede ba namang mawala ng paborito kong kapatid na babae? Siyempre meron ka rin. Charan! Ate, ang ganda naman ng manikang to. Tapos ang laki pa. Hindi na katulad ng mga manika ko dati. Alin? Yung mga manika mong pugot ng ulo at walang binti. Ang sama ko talaga, kuya. Salamat, ate, ha. The best ka talaga. Basta, iingatan niyo yung binigay ko, ha? Alalahanin ninyo, wala tayong pambili ng mga gamit dahil hindi naman malaki ang sweldo ko. Kaya dapat alagaan yung dalawa yan, ha? Malinaw ba? Opo, ate Lisa. Oo ate. Sabi ko. Kaloy! Napakabigat mong demonyo ka! Dapat kapag umiinom ka, natitira ka ng pang-uwi! O yan! Tsaka sa sahig! Nahulog yata ako sa langit. Hilda, bakit parang kamukha mo si Satanas? Gusto mo yata ang ihatid na kita sa impyernong buwisit ka eh! Lisa, nandiyan ka na pala. Teka, ano ba yung hawak ng mga kapatid mo? Patingin nga ako! Akin na nga! Patingin nga ako! Ay, ano ba? Iwan niyo nga sila, Nay. Pasok na kayo sa kwarto, dali. Sige ate. Tara na Lian. Mga lintik kayo! Hoy, Lisa! Ano na naman ba yung binili mo sa kanila?
galit at sama ng loob sa mga taong iginagalang ko, Papa Dudut. Sinubukan ko namang intindihin ang aming sitwasyon na kesyo hindi kami mayaman o walang perpektong pamilya sa mundo, pero sa kabila ng lahat ay nabobobo pa rin ako. Hindi naman yun ang unang beses na nasaktan ako ng stepfather ko, pero sa tuwing nangyayari yon ay mas doble ang sakit dahil pinapanood lang yon ng mismong nanay ko, Papa Dudut. Maraming katanungan sa isipan ko noon habang lumalaki ako kung bakit hindi niya magawang ipagtanggol mula sa mapangabusong tao na yon ang mga anak niya, pero habang tumatagal ay nadadagdagan lang ang mga tanong at wala namang nagiging sagot. Papa Dudut, kung hindi kaming magkakapatid ang pinagbubuhatan ng galit ng mga magulang namin, ay sila mismo ang madalas na mag-away. Minsan tinatakpan na lang nila Lian at Ivan ang kanilang mga tenga upang hindi na marinig ang mga sigawan at palitan ng hindi magagandang salita nina nanay at tatay, pero habang tumatagal, mas lumalakas lang ang sigawan at mas lumalalim lang ang pilat at takot na iniiwan ito sa puso ng mga kapatid ko. Kasama ang loob mo sa isang tao ay hindi mo pa rin ito matitiis.
Katulad na nga lang nang magmakaawa sa akin si Nanay Hilda upang tulungan ko siya na bayaran ang utang niya na may kalakihan na ng mga panahon na yon. Nakakatawa dahil wala namang kaming kaideya-ideya sa perang hiniram niya tapos bigla na lang niya akong idadawit sa pagbabayad nito. Hindi ba nga sabi nila kapag matanda ka na, dapat responsable ka na sa mga bagay-bagay sa buhay mo, lalo na sa aspetong may kinalaman sa pinansyal. Kaya nga lalo po ako noong nagkayod kabayo sa pagtatrabaho sa call center. Bukod doon, kapag may free time ako ay sumasideline rin sa pamagitan ng pagtitinda ng kung ano-anong mga produkto online basta legal. Papadudot, nang maging abala na nga ako, doon ko na rin napabayaan ang mga kapatid ko. Tapos kahit ano pang pagsisikap ang gawin ko, nananatiling kulang ang perang kinikita ko para pambayad sa utang ni nanay at sa mga gastusin namin sa bahay. Wala rin namang naitutulong noon si Tatay Kaloy dahil mas mahaba pa ang oras na ginugugol niya sa pag-inom at sa pagtambay, Papa Dudut. I Love Stories. Barangay Love Stories. Nationwide na. Back to back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung tatanungin niyo ako kung hindi ba sumagi sa isipan ko na umalis na lamang sa poder ni nanay at tatay ay sasabihin ko na maraming beses na, Papa Dudut. Pero hindi ko naman maatim na ako lamang ang umalis at iwanan sa kanila ang mga kapatid ko. Hindi po kaya ng konsensya ko na pagdaanan pa nina Ivan at Lian ang mga pinagdaanan ko noon kaya nga nag-iipon talaga ako upang kung kinakailangan ay may pera kami sakaling mag-decide kaming lumayas sa amin. Subalit ang halos kalahati ng perang ipon ko ay nakompermiso dahil nga sa mga bayarin ni nanay. Kaya lang ni sa hinagap ay hindi ko akalain na darating yung araw na magiging desperado na si nanay na magkaroon ng malaking salapi sa pamamagitan ng pagbebenta niya sa bunsong kapatid ko na si Lian. Oo, Papa Dudut. Tinangka ng magaling naming nanay na ipaampon sa mayaman niyang kaibigan si Lian kapalit ng malaking halaga ng pera. Mabuti na nga lang dahil tinawagan ako noon ni Ivan at kahit nasa gitna ako ng aking trabaho, ay nagmamadali talaga akong umuwi para pigilan siya sa plano niya, Papa Dudut. Sige na anak, mamamasyal lang naman tayo. Bakit ka umiiyak? Ayokong sumama sa inyo. Ibibigay niyo ako sa ibang tao. Nay, ano ba kayo? Bitawan niyo na si Lian. Huwag ka nga makialam dito, lintik ka. Nay, kukunin ko si Lian. Masyado ka kasi pakialamero, Ivan. Sabi dito ka lang. Halika nga rito. Tay, bitawan niyo ako. Kapag sabi, lulupuin kitang hayop ka. Tay, huwag niyong gawin kay Lian to. Pwede ba huwag ka nga maingay dyan, Ivan? Huwag iisipin ng mga kapitbahay natin minamaltrato namin kayo. Lian, anak, hindi kita ibibigay sa ibang tao. Mamamasyal lang tayo, promise. Diba? Gusto mong pumunta doon sa malaking mall? Balita ko may playground daw doon eh. Ayoko pa rin sumama sa inyo. Masama kayo. Hindi ka ba talaga susunod sa akin? Hoy! Kapag sinabi ko nga aalis tayo, aalis tayo. Galit ako sa batang matigas ang ulo. Ate! Bitiwan niyo yung kapatid ko. Aray ko naman. Lisa, bakit mo ako tinulak? Sira ulo ka. Sumusobra na talaga kayo sa pagiging demonyo niyo. Ganyan na ba kayo kadesperado at plano niyo bang pagkakitaan ng sarili ninyong anak? Bakit? Yan ba ang sinabi sa'yo ng magaling mong kapatid nung tawagan kanya kanina? Pwede ba wag kang ang OA, Lisa? Ipapahiram ko lang naman si Lian sa kakilala ko. Tapos,
din nila sa akin ng kapatid mo. Ang maganda doon, babayaran nila ako. Ayaw mo ba nun? Magkakapera na ako, hindi na ako kailangan manghingi sa'yo. Napakademonyo nyo! Masyado na kayong nilamon ang pagsusugal nyo. Kaya pati si Lian maaatim ninyong ibenta. Wala na talaga kayong konsensya. Anong klase kayong nanay? Masyado ka namang madrama dyan. Wala namang mangyayaring masama sa kapatid mo eh. Tsaka anong benta pinagsasasabi mo? Hindi ka ba nakikinig? Hiram lang. Hiram. Nagkataon lang na nakyutan sila kay Lian. At nagkataon na wala silang anak, kaya yun. Sabi ko, pwede nilang maging anak-anakan ng kapatid mo, pero babayaran nila ako, syempre. Hindi laruan o bagay na pwedeng ipahiram ang mga kapatid ko. Alam nyo, sawang-sawa na akong intindihin kayo. Sawang-sawa na akong hintayin yung araw na baka magbago pa kayo ni tatay. Sawang-sawa na akong mahalin kayo kasi hindi naman kayo kamahal-mahal. Aalis na kami ng mga kapatid ko sa bahay na to. Anong sinabi mo? At saan naman kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa inyo. Hoy, aba, hindi niyo pwedeng gawin yan, Lisa. Baka masiraan na kami ng ulo kung patuloy pa rin kaming makikisama sa inyo. Kaya buo na ang desisyon kong ilayo ang mga kapatid ko sa inyo. Papa Dudut, ni hindi ko na kayang tignan sa mga mata ng diretsyo nang hindi ko kinamumuhian si Nanay Hilda. Galit na galit ako sa kanya. At kahit na ano pang dahilan niya ng mga panahon na yon ay wala na akong pakialam pa. Ang lakas naman ng loob niya ang mga tuwira ng ganon. Hindi ko mawari kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha niya para hindi pa makontento sa pagsasakripisyo ko at mas gusto pa niyang dagdagan ang atraso niya sa aming mga anak niya. Doon na nga rin ako tila sinampal ng realidad na hindi natitino ang mga magulang ko, Papa Dudut. At kung magtatagal pa kami sa poder nilang dalawa ay posibleng mapahamak na talaga kami. Lalo na ang dalawa kong kapatid. Kaya nga bilang ate nila ay responsibilidad kong proteksyonan sila. At bilang unang hakbang ay nag-alsabalutan na nga kaming tatlo at umalis na sa pamamahay ng mga magulang namin. May tagpo pa nga na sinubukan kaming pigilan ni nanay pero buo na ang desisyon ko. Bagaman wala ako noong konkretong plano ay tumuloy pa rin kaming magkakapatid sa kung saan man kami dalhin ang mga paa namin. Papa Dudut, hindi po naging madali ang paghahanap namin ng matutuluyan nang lumawas kami sa amin or nang lumayas kami sa amin. May ilang araw din na natili kami sa ilalim ng footbridge o di kaya ay nagpalipat-lipat ng lugar para lamang may matulugan. Hindi ko iniwan ang mga kapatid ko. Sama-sama po kaming tatlo. Hindi nagtagal ay nakahanap naman kami ng bakanteng kwarto na may maliit na upa. Mabuti na lang din dahil hindi ako tinanggal sa pinagtatrabahuhan matapos kong ipaliwanag ang mga nangyari. Pasalamat na lang din talaga ako dahil nagabot din ng tulong sa amin ang kumpanya at ilang malalapit kong kaibigan, Papa Dudut. Namimiss kaya nila tayo? Alam mo, kung ako sa'yo, hindi ko na sila iisipin, Lian. Puro sama ng loob at pananakit lang naman ang binibigay nila sa atin eh. Masaya na ako sa buhay natin ngayon. Tayo-tayo lang ni na ate ang magkakasama at malayo sa kanila. Pero kuya, hindi ko pa rin kasi mapigilan mainggit sa mga batang kapitbahay natin. Lalo na yung may nanay at tatay kasi kumpleto yung pamilya nila eh. O bakit? Kumpleto naman ang pamilya natin kahit tayong tatlo lang, di ba? Ate! O ito, bumili ako ng paborito mong hamburger. Wow! Ang bango! Masarap to! Tig-isa kayo ng kuya mo dyan, ha? Kinain ko na yung sa akin. Yun! Salamat, ate. Ano ba kasi yung pinag-uusapan ninyo? Mukhang seryoso kayo, ah. Tama ba yung naabutan ko? Namimiss mo, Lian? Sina nanay at tatay? Opo. Ewan ko ba naman dito kay Lian, ate? Kung ako kasi ang tatanungin, masaya na ako na tayong tatlo lang ang magkakasama.
Iba pa rin kapag nandito sina nanay at tatay. Ate Lisa, hindi na ba kayo magbabate? Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan, Lian. Pero anong malay natin, 'di ba? Kapag tuluyan ang nagbago sina nanay at tatay, baka isang araw magkasama-sama ulit tayo. Sa ngayon kasi, wala akong tiwala sa kanila. Matapos nung kamuntik ang ibenta ni nanay sa kakilala niya, nawala na talaga yung respeto ko sa kanila noon. Natatandaan ko nga yan, ate. Takot na takot talaga ako noon kasi akala ko mahihiwalay na ako sa inyo ni kuya eh. Hindi mo na kailangang matakot ngayon dahil wala nang maghihiwalay sa atin, okay? Alam ko medyo malaking adjustment to, pero tiwala naman ako sa inyong dalawa na magiging mabait kayo rito, lalo kapag nasa work ako. Huwag kayong mag-alala, kapag okay na, bibisitahin naman natin sina nanay at tatay eh. Pero sa ngayon, tayo-tayo lang muna. Okay? Okay, ate. I love you. I love you rin, Bunso. Ikaw din, Ivan. Hoy! Ano? Hindi ka ba makikijoin sa yakapan? Ayoko nga. Pambabae lang yan eh. Arte mo? Papa Dudut, malalim ang sugat na iniwan sa amin ni Nanay Hilda at Tatay Kaloy, kaya naman nagdesisyon kami noon na umalis na lamang sa poder nila. At kahit na anong sabihin ng iba na kesyo pamilya pa rin naman namin sila, ay hindi mapapagaling ng isang gabi o ilang buwan ng trauma na ibinigay nila sa amin. Inabot rin ng isang taon bago kami muling nakipag-communicate sa kanila, Papa Dudut. Mabuti na lang din dahil kahit papaano ay sinusubukan na nila nanay at tatay na magbagong buhay. Nagkasundo rin naman kami noon na sa akin muna ang mga kapatid ko dahil kapwa hindi pa sila handa na makisama sa mga magulang namin, at ganon din naman ako kung tatanungin ninyo. Tinutulungan ko pa rin naman sila bilang anak, Papa Dudut. Nagpapadala ako ng pera kapag nakakaluwag at tinatawagan sila sa telepono para makibalita. Noong nakaraang taon nga ay binigyan ko ng perang puhunan si nanay para makapag-umpisa ng tindahan at meron naman siyang pinagkakabalahan. Pero matagal na panahon pa rin siguro ang aabutin para masabi kong tuluyan ko na silang napatawad at pagkakatiwalaan. Magkaganon pa man ay kapwa masaya at kontento naman kami sa mga buhay namin sa ngayon. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko, Papa Dudut. Malaking bagay ito sa akin dahil avid listener niyo po talaga kaming magkakapatid. Sana'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay ang aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lisa. Mga kapuso, hindi naman po kasalanan kung abutin ng mahabang panahon ang pagpapatawad at muling pagtitiwala ni Lisa sa mga magulang niya. Dahil kung tutusin ay napaka-desperadong bagay yung kamuntik nang gawin ng nanay nila sa bunso niyang kapatid, no? Ganon pa man, napahanga mo kami, Lisa, dahil binibigyan mo pa rin ng puwang sa puso mo ang pagpapatawad. Lalo na sa mga nagkasala sa atin na malalapit sa ating buhay. Yung ba naman yung pinakamasakit, mga kapuso, yung taong inaasahan mo na magpoprotekta at magmamahal sa'yo, ang nakakasakit pa sa'yo. Kaya kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Tunay na kahanga-hanga ang kwentong binahagi ng ating sender na si Lisa at ng kanyang mga kapatid sa Barangay Love Stories. At sana ay palagi kayong ligtas, lalo na sa panahong ito, at wala kaming ibang hangad kundi ang magtagumpay sa buhay kayong magkakapatid. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.